Ito mga kaibigan, mga kababayan, marami tayong aabangan dito para sa susunod na araw. Sapagkat nalalapit na po ang pinakahihintay natin, walang iba kundi ang flood control investigasyon. Yan ang inaasahan natin, yan po ang inaasam-asam na natin, balikan na ang totoong pag-imbestiga sa flood control. Sapagkat buong taong bayan ay naghihintay na mabuksan ulit ang flood control at inaasahan natin na pangungunahan ito ni Senador Marcolita. Alam ko maraming nagdi-deep breath. Kami maraming trabaho. And I think Yes, tama po. bilang mga nagmamalasakit sa ating bansa, Opo. bilang mga Pilipino, you Opo. deserve to know not only what is happening, you deserve to know why, and you deserve to know the inside stories. So allow me a few minutes to try to directly explain to you, the people, what is happening in our country, what is happening in our Senate, and dahil inside story, what's happening in our minds and hearts. So magandang hapon sa akin Facebook friends, family, mga kasama natin sa media. It is my hope that a spark of hope appeared in May 11. Why? No problem yung takbo ng Senado pagka normal times. But alam po natin that there is a world crisis because of Iran, Israel, US war. We knew that in 2022, nung nagkaroon ng Russian-Ukrainian conflict, apektado din tayo. Yes, We know tama. that our being in between the rivalry of China and US also has an effect on us. We also know that the flood control scam, the infrastructure DPWH scam, was so big, is so big, Yes, tama po kayo, that no one Senador. imagined na may ghost projects. But until now, the facts Ito na. have not all been laid out, no? And a clear reform, a clear change is not upon us. So we have to accept the reality that there are those in the Senate who are comfortable at ang utak lang ay yung impeachment, which is a good accountability mechanism. But it's not the be-all, end-all because the flood control scam and other corruption, including agricultural smuggling, including, I recognize the changes being done in the BRR and customs, diba? But the everyday corruptions that hurt people, diba? That's why yesterday, sabi ko, we have to look at the real numbers, no? We keep looking at 11, 13, 12, 11. Sabi ko nga, solid yung 13, hindi magpapa-11. Yan, tama yan. Wala talagang magpapaunsi dyan sa 30 na senador. Yung mga magigiting nating 30 na senador, at ngayon ay 12 na lang mga senador. Mabuhay po kayo dyan, mga nasa majority. Kaya walang iwanan tayo dyan. So, kailangan natin makita yung real numbers, saka natin balikan bakit ang tingin namin yung 11 ay nango-11. So, what's the real numbers? 7%. May nagsasabing almost 8% sa pinakamahihirap. That means sa 100 pesos mo, 7 pesos napupunta lang sa inflation. So yung dating mabibili mo for 100 pesos, yung pera mo 93 pesos na lang. Tama po, senador. For the millionaires and billionaires, it is a problem but not that big a problem. But for those who ang daily wage is less than 700 pesos, first of all, usually ang trabaho computed a little bit over 20 days. Pero 30 days mo na. Sabihin mo na minimum wage everyday 21,000. Magkano pamasahe? Magkano renta? Magkano kuryente? Magkano pagkain? Pag kinumpute mo yun, sakop na yung 21,000. So bawal magkasakit, bawal na magkaroon ng sapatos or gamit pang pasukan yung anak mo, bawal na magkaroon ng weekend man lang na makakain man lang ang pamilya together, bawal manood ng sine. So, these are the numbers that really strike at the heart of the everyday life ng Pilipino. Yes, tama po kayo, senador. Marami pong dapat natutukan, hindi lamang po ang impeachment at hindi lamang po ang flood control at marami pa pong iba na mas nakakatulong sa ating
mga Pilipino sa buong sambayanan. Tayo po mga politiko dyan, hindi po tayo nakaupo dyan para po sa ating pansariling interes o para lamang po sa ating kapakanan. At yan po ang sinasabi ni Senator Alan na hindi lamang impeachment ang pinag-uusapan dyan. Hindi lamang po ang impeachment ang importante. Ang mas importante dyan, yung kalagayan ng ating mga mamayan. Kung paano natin sila matutulungan at kung paano natin maisalba ang mga problema na dapat tutukan at dapat bigyan ng pansin at maresolba. Narito mga kababayan, panoorin pa natin. Magkano na po ang bigas ngayon? So sa Pilipinas, Magkano ng bigas ngayon? 'Di ba? Nasa 60 na ata. Dati ay nasa mga 50 lang yan. Ngayon 60, 61, 62. Napakamahal na, 'di ba? po, marami kang pwedeng tipirin, pero syempre, hahanap at hahanap tayo ng kanin. And if you look at the numbers deeper, the poorest of the poor, di ba, noodles na nga lang yung hinahati-hati. Minsan, isang pamilya ng 5, hahati-hatiin yung noodles because nga, even the minimum wage is a luxury. Tama po, ganyan po kahirap ang panahon ngayon. Isang noodles ay para sa 5 magkakapatid. Paramihin lang yung tubig. Pwede na. Naisalba na yung pang-almusal. Naisalba na po yung pang-lunch. Ganyan po kahirap ang taong bayan. Yan po ang dapat natutukan sana ng gobyerno at hindi kung ano-ano lang dyan na para sa kanilang kapakanan. So if you look at the numbers, isama mo na yung unemployed at underemployed, Yan. almost 9 million yon. Sa Middle East, nagkakaproblema kung hindi man sa remittances, sa trabaho nila, sa kita nila. So, good for some OFWs na mataas ang dollar. Pero sa marami na nag-i-import at sa atin mga consumer, napakataas po ng itataas ng presyo ng bilihin kung hindi po makakahabol ang peso sa value ng dollar. So, we'll have a separate talk about the numbers, but I want to emphasize sa atin pong first speech as Senate President, yung bigger picture, sinabi ko nga po, di ba, na napaka-importante po yung spiritual, economic, socio-economic well-being ng isang bansa, financial well-being ng isang bansa. Hindi lang po politika. Yes, Nakatuon tama yan. kasi po tayo sa politika, which is important. Good governance is important. Accountability is important. But economics, health, education, the soul of the nation, values, this is very important. Yes. So going to the numbers, let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan ng rules, wag lang Binabaliktad ng hindi abogado yung mga patakaran na dapat sundin. Parang sila pa yung magaling at yung abogado ay hindi magaling at yung hindi abogado ay siya pa yung magaling. i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya nasa committee on rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos ipro-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. Tama. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan . Parang sila lang naman yung nagmamadali dyan para mailihis yung mga isyo na kinatatakutan nila. Kaya ngayon, kahit ano-ano na lang ginagawa nila, kahit ano na lang ang yung pinapapresko nila, ano lang pinupost na sa Facebook, parang nagpapanik na yung Bulaga 11. Sabi nila, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about Naantok na ako. proposal.
Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case per case basis. So hindi po to blanket na Tama po. anytime for any reason pwede Yes. ka nang mag-online. Yes. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, Ayun. bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tignan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. Hindi lang pala yung basihan na yan, yung pandemic na yan. Kasi yan po ang laging sinasabi nila sa Facebook. Yan po laging dinilipinsahan nila na yung pagboto ng online ay dapat sa panahon lamang ng pandemic o sa panahon na magkaroon ng digmaan. O napakalinaw yun Napakalinaw sa panahon pa pala ni Senator Trillanes. Nangyari na yan, yung online na botohan. Kung nangyari noon sa panahon ni Trillanes, abay, bakit di pwede mangyari ngayon, di ba? Ano yung kinatatakutan nyo dyan? So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Yes. Senator Pia reminded me na binabasa niya ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Ayun. Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Yes. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Yes po, tama So, po. ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing ito po ay may kinalaman sa impeachment. Why is control? Sila lang naman yung nagpapakalat ng mga fake news yan Dahil kinakabahan na talaga sila. Palagi na lamang sinasabi yung about sa impeachment. Pero yung totoo dyan, ayaw talaga nila na mabuksan yung flood control investigation. Yes, sapagkat ngayon pa lamang alam na nila na once maaprobahan yan, once maipasa na yan at legal na ang pagkakaroon ng online na botohan or online na partisipasyon, dyan sigurado papasok sa saldiko at pwede nang ipapatawag. Kaya yun yung kinatatakutan nila. Booking kayo dyan. Maghanda na kayo. The control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, Yes, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, yan po ang sinasabi natin mga kababayan. Dito sa kaso ni Inday Sara na 125 million, atat na atat talaga sila na kasuhan at i-impeach si Inday Sara. Pero itong mga trilyon na itong billion-billion na sinasabi ng 18 Marines ay nga sila parang wala silang narinig. Hindi nila pinapansin yan, yung trillion na insertion, yung billion-billion na flood control na yan, wala sa kanila yan. Dahil nakatutok sila dyan sa 125 million. Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang pakialam dyan kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung kaso na yan. Basta madiin lamang nila ang kanilang kalaban sa politika, ang kalaban ng administrasyon. I'm not going to go into the details precisely because gusto natin
independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Yes po, kasi po ang taong bayan ngayon ay hindi na nagkukumpiyansa. Taong bayan ay nagbabantay na. Talamak na kasi ngayon yung pamumulitika ng kabilang grupo. Talamak na po yung fake news. Kaya yung taong bayan ay nagbabantay na. Assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal Ayun. Hindi yan bawal. Wambol. Hindi yan bawal. Itbulaga. Ikaw lang yung nagsasabi na bawal yan. Bakit? Ha? Natatakot ka? Natatakot ka na buksan yung flood control? Bakit? May tinatago ka. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Ha? Bakit takot na takot kayo na buksan yung flood control? Wala kayong tinatago, malinis kayo. Kayo ng pinakamalinis na senador. Wala kayong anomalya. O bakit natatakot kayo? Para yan sa taong bayan, malaman ng taong bayan yung katotohanan. Kung kayo po ay para sa katotohanan, dapat payagan nyo yan. Huwag nyo lang harangin. Ha? Wala kayong kinalaman, di ba? Huwag nyo lang harangin, hayaan nyo na yan. Nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Yes po, ayaw talaga nila. Kasi may tinatago talaga sila dyan. Ayaw kasi talaga nila kasi involved sila dyan. Ha? Tito Soto, Ping Lacson. Ha? Bakit kayo takot na takot dyan? Wala kayong tinatago dyan. Bakit kayo natatakot? Di ba? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not Yes, here para Tama. dagdagan pa ang problema ng Pilipino. Tama. We're here para yung hindi maayos, ayusin. Yes, tama yan. Sobrang talamak na kasi nung sila po yung liderato diyan sa Senado, kahit ano-ano lang ginagawa, di ba? Lahat ng gusto nila, magagawa nila. Lahat ng gusto ng mga amo nila ay magagawa. Ngayon nga sila, kaya yan iyak sila ngayon. Kasi hindi na nila magagawa yung gusto ng amo nila. Lalo pa ngayon, bubuksan yung flood control, ayan, nagsipanik na sila. Kahit ano na lang ang ingay ang ginagawa nila sa social media. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Tama yan. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the president is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, Imbestigahan na yan. will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay. Yes, sabay-sabay. Ipapatawag lahat yan. NBI, PNP, DILG, DOJ, papatawag lahat yan para malaman talaga yung katotohanan dyan. Maliwanagan yung taong bayan na hindi nyo talaga maluluko yung tunay na nangyari noong Mayo 13. Hindi nyo na maluko ang taong bayan kasi yung taong bayan ngayon ay nakatutok na sa social media. Sabay na kami niimbestigahan lahat, no? So, totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. Ayun. So, isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin nyo po, every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam nyo po, ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Yes, tama Diba? talaga. So, Bulagaan bakit sila talaga maingay dyan. about? Tama yan, Senador SP. Bulagaan talaga yan. Tulad ng ginawa nyo sa kanila ni
Tito Soto, binulaga nyo talaga yan. Kaya yan, galit na galit sila. Kasi binulaga nyo. Yung sinasabi nila na magpapalit liderato na naman, may magbabaliktad yan, wala yan. Gimmick lang nila yan, gimmick para guluhin yung Senado. Sila po ang nanggugulo sa Senado. About it. One is to try to create distrust among the 13. Yes. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila predict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's Yes. that's very clear, no? Tama po. So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. Yes. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Yes, tama yan. Kasi yan po ang ginawa nila dati nung sila po yung majority dyan sa Senado. Pipiliin lamang nila yung mga iimbestigahan na pabor sa kanila. Kaya ngayon nagpapanis sila sapagkat wala na silang karapatan na mamili talaga. Masasagasaan na ang masasagasaan ngayon. Kaya takot na takot sila na mabuksan yung flood control na yan. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee. They can read their members anytime. So, nagugulat lang ako kay, let's say, kay Senator Erwin. Ang daming rason na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So, I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President of the whole Senate. Yes, I po. can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law. Yung bending the the law rules. na Ako yan. bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya, ginagawa. Yes, yan po yung dapat na maupo dyan na Senate President. Yan po, walang kinikilingan. Kahit nga kalaban o kahit nga sa kabilang panig, nire-respeto talaga yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi tulad sa iba dyan, nakakaupo lang sa Senado na parang parang sinong siga na, yung binder dalo naman yan. Akala mo kung sino. Yung mga hindi talaga abogado, sila pa yung nag-iingay kumpara doon sa tunay na abogado. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation. So good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ang ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption, di ba? So, kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment, no? Then, as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So, many other things will come up. There are administrative things, but as you see, no? Sabi nga nila, they're throwing everything, including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Mga kababayan, tutukan po natin yung mga nagaganap ngayon sa Senado. Lalo na yung June 4 na yan kasi yun yung pagkakataon na magsisimula na yung flood control investigasyon. Kaya sa June 4 ay tutukan natin yan. Babantayan natin yan. Pero aasahan na natin ngayon pa lamang mga kababayan, gagawa na ng mga paraan yung mga minority na yan.